What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel, Engineer Criste Motovlog. For today's vlog guys, so magpapalit tayo ng caliper or brake pad dito sa aking Senki. Kasi ramdam ko parang malalim na yung aking brake dito sa harapan. So first step guys, kailangan ko munang luwagan itong mga tornilyo dito sa holder ng caliper. Then after ko maluwagan yung dalawang bolt sa may holder guys, kailangan ko nang tanggalin ang dalawang bolt dito sa nagkakabit ng caliper holder tsaka sa disc brake natin. Okay guys, natanggal ko na yung dalawang bolt, so tatanggalin ko na tong caliper holder niya dito sa disc brake. So ayan guys, so first time kung magbaklas ng gantong parts dito kay Senki, kaya medyo nangangapa pa tayo, pero nag-search naman ako sa internet kung paano baklas nito at magpalit ng caliper. So after nyan guys, tatanggalin ko na tong dalawang bolt dito sa caliper holder. So after ko nitong matanggal na dalawang bolt, makukuha ko na yung current niyang caliper. So mache-check natin doon kung gaano siya kapudpud. So alam ko may indicator yun na para malaman na talaga siya ay for replacement na. So ayan guys, so kitang-kita nyo naman, no? Sulit na sulit ang brake caliper ni Senki, oh. Talagang almost naandun na siya sa pantay sa wear indicator niya. So kailangan na talagang palitan para sa safety na rin. Ayan guys, kung makikita nyo, pantay na siya dito sa indicator niya, kaya talagang sulit na tayo dito sa ating brake pad. So after nan guys, bago natin palitan ng brake pad, so kailangan muna natin linisin ang caliper holder at ang disc brake para naman smooth ang pag brake natin mamaya. So apply lang natin tong Kobe brake cleaner. So apply lang sa mga parts niya para malinis siya ng maayos. So applyan ko rin dito sa likod guys, para naman lahat ng parts niya ay ma-applyan. So ang next step naman natin guys ay kailangang i-brush ang mga in-applyan natin ng brake cleaner. So brush lang natin tong disc brake at yung holder ng brake pad. So magandang tulong na rin to para naman hindi kalawangin o mag-corrosion itong disc brake natin, para pagkapit nung brake pad ay smooth siya, so walang sabit. Syempre guys, kailangan din natin brushin tong pinagkakabitan ng brake pad para matanggal yung mga namuong putik or mga dumi na kumapit dun sa brake pad. Tapos mamaya lalagyan din natin siya ng lubricating para naman yung pag lagay natin ng brake pad ay walang sabit at hindi siya kalawangin. So after ma-brush guys, kailangan na natin siyang banlawan ng tubig. So based naman to sa instruction ng brake cleaner, after mo mag-apply ng brake cleaner at mag-brush, so banlawan ko lang tong buong parts niya para matanggal lahat ng dumi. Then pupunasan ko lang siya guys ng ito yung towel para matuyo siya
bago tayo magkabit ng bagong brake pad. Ayan guys, so kitang-kita nyo naman, malinis na ang ating disc brake. Hindi katulad kanina na medyo maitim at maraming alikabok. So, kailangan lang nating malinis, matuyo mabuti, pati itong caliper holder bago tayo magpalit ng bagong brake pad. So, after nga pala nga guys, ay itutulak ko pabalik tong piston niya. Kasi kapag magkakabit na tayo ng bagong brake pad, kailangan natin ibalik sa normal position tong piston. Kasi habang nagpe-press ka ng brake, paabante siya ng paabante pag nanipis na. So ngayon guys, ang ipapalit ko nga pala ay ang E-League brake pad. So high-end ang ating guys brake pad, hindi siya basta-basta. So ang price nga pala nito guys ay nasa 2,000 sa online. So dun ko lang siya in order. So ito na guys, kinakabit ko na itong bagong E-League brake pad natin. So ganun lang uli guys, kung paano mo siya tinanggal kanina, so ganun lang din ang pagbabalik. So ilalagay ko lang ulit itong dalawang bolt sa holder, tapos ihigpitan ko tong bolt nya bago ko ibalik sa pinaka disc brake. So after natin may kabit tong dalawang bolt guys, make sure natin na dapat magkahiwalay yung brake pad, kasi dun sa gitna, dun natin i-insert yung disc brake. So ayan guys, kakabit ko na siya. Balik ko lang uli yung dalawang bolt. So dapat guys, make sure nyo lang na wag masyadong mapapahigpit or wag din masyadong maluwag ang pagkakabit ng bolt para hindi kayo malustredan. So ibalik ko nga rin pala guys itong holder ng wire ng ABS natin, kasi nakaharang siya kanina kaya niluwagan ko lang. Okay guys, finish na. Yan, at testing na natin guys ang brake pad niya kung kumakapit. And guys, so goods na goods, so hindi siya naglulus at ramdam mong kapit na kapit, mataas yung kanyang lever. That's all for this video guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, Engineer Quiste Motovlog. Thank you!